Isang ordinaryong gabi sa Maynila. Habang ako ay nakaupo sa sala ng aming maliit na bahay, biglang tumunog ang telepono. Ang oras ay labis na nakakalipas ng hating gabi. Nang sagutin ko ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ito ang asawa ng aking kapatid. Sinabi niya sa akin na si Raul, ang aking nakatatandang kapatid, ay nasa hospice na sa Baguio. Ang kanser sa pankreas ay lumala na. Oras na lamang ang binibilang. Hindi ko na maalala kung paano ko binaba ang telepono. Ang tanging nasa isip ko ay si Raul, ang kapatid kong lalaki na parang ama sa akin. Agad akong tumayo, kinuha ang maliit na bag at nag-impake ng ilang damit at toothbrush. Walang oras para mag-isip ng matagal. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho ng diretso patungong Baguio. 7 oras na walang tigil ang biyahe ko. Madilim ang daan. Ang ulan ay paminsan-minsang bumubuhos. Habang nagmamaneho, bumalik sa akin ang mga alaala noong kami ay bata pa. Noong ako ay 8 taong gulang, ang aming ama ay biglang umalis. Hindi na siya bumalik. Si Raul, na noon ay 12 taong gulang lamang, ang tumayo bilang ama namin. Siya ang nagluluto para sa amin tuwing umaga. Siya ang nagturo sa akin kung paano maglaro ng bola. Siya ang yumakap sa akin tuwing umiiyak ako dahil sa pangungulila. Si Raul ang naging sandigan ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano maging lalaki, kung paano maging responsable, kung paano magmahal ng tapat sa pamilya. Kahit na kami ay nasa hirap, hindi niya ako pinabayaan. Ngayon, siya na ang nangangailangan sa akin. Habang papalapit ako sa Baguio, ramdam ko ang lamig ng hangin sa kabundukan. Ang dibdib ko ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung anong itsura niya ngayon. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon na makasama siya ng matagal. Ang tanging dasal ko ay makarating ako sa kanya bago pa siya tuluyang umalis. Sa wakas, nakarating ako sa hospice. Ang lugar ay tahimik. May amoy ng bulaklak na sinusubukang takpan ang mabigat na hangin ng lugar na iyon. Nang makita ko si Raul sa kama, ang katawan niya ay payat na. Halos wala na siyang timbang. Ngunit nang makita niya ako, may liwanag pa rin sa kanyang mga mata. Kumapit siya sa aking kamay, mahina, ngunit mainit, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang biyahe, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ito ang simula ng pinakamahirap na araw sa buhay ko. Nang makapasok ako sa hospice sa Baguio, parang biglang tumigil ang mundo. Ang lugar ay tahimik, napakalinis, ngunit may lungkot na hindi maipaliwanag. Amoy ng bulaklak na sinusubukang itago ang mabigat na hangin ng sakit at paghihintay. Nakita ko si Raul sa kama, payat na payat siya. Halos wala ng laman ang katawan niya. Sabi ng nurse, siya ay nasa 41 kilo na lamang. Ang dating malakas at matangkad na kapatid ko ay parang anino na lamang ng dating sarili. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang sinusubukang hawakan ang baso ng tubig na may yelo. Ngunit ang kanyang mga mata, malinaw pa rin, matalas, parang noon pa man. Nang makita niya ako, kumislap ng bahagya ang kanyang mukha. Mahina niyang kinapit ang aking kamay. "Oscar, dumating ka rin," bulong niya. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya hinawakan ko na lamang ang kanyang kamay at hinimas ko ito ng dahan-dahan. Sa buong 3 araw na iyon, halos hindi ako umalis sa tabi niya. Tuwing gising si Raul, ang unang tanong niya ay laging tungkol kay Kyle, ang kanyang bugtong na anak. "Nasaan si Kyle? Nakita mo na ba siya?" Paulit-ulit niyang tinatanong iyon. Kahit na mahina na ang boses niya, kahit nahirap na siyang huminga, ang pangalan ni Kyle ay laging lumalabas. May pag-aalala sa kanyang mga mata na hindi niya maitago. Parang may bigat na hindi niya masabi ng buo. Ako naman, sinubukan kong pakalmahin siya. Sinabi kong darating si Kyle sa lalong madaling panahon. Pinunasan ko ang kanyang noo. Tinulungan ko siyang uminom ng tubig.
Kinanta ko pa minsan ang lumang awitin namin nung bata pa kami para lang mapanatag siya. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, nakikita ko kung paano unti-unting nawawala ang lakas niya. Ang paghinga niya ay nagiging mabigat. Ang mga mata niya ay madalas nang nakatulo. Minsan, habang natutulog siya, hawak ko ang kanyang kamay at naaalala ko ang lahat ng sakripisyo niya para sa akin noong kami ay bata pa. Siya ang naging ama ko. Ngayon, ako naman ang nasa tabi niya. Sa ikatlong gabi, habang nakaupo ako sa dilim at nakikinig sa tunog ng oxygen machine, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Alam kong oras na lamang ang natitira at sa bawat minutong lumilipas, lalong lumalalim ang takot ko na baka hindi ko na siya makasama ng matagal. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng iyon, may liwanag pa rin sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya ako. Parang sinasabi niyang, "Salamat sa pagdating mo, kapatid." Sa mga araw na yon sa hospice sa Baguio, may isang bagay na patuloy na nakakaakit ng aking pansin. Sa kabilang kwarto, diretso sa tapat ng kwarto ni Raul, ay nakaupo palagi ang isang matandang babae sa kanyang wheelchair. Siya si Lola Esther. Mahigit 80 taong gulang na siya. Payat, maputla ang balat at ang kanyang buhok ay puti na at maayos na nakatali. Madalas siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatitig sa labas habang hawak ang isang lumang rosaryo. Walang ingay. Walang bisitang madalas pumunta. Parang isa siyang anino sa tahimik na pasilyo ng hospice. Tuwing dumadaan ako sa harap ng kanyang kwarto, nakikita ko siyang mag-isa, walang kasama, walang kausap. Isang hapon, nakita ko ang kanyang anak na babae na dumalaw. Isang maikling pagbisita lamang. 20 minuto siguro. Nagdala siya ng paper bag na may malinis na damit, inilagay sa tabi ng kama, at kaagad na nagpaalam. Walang yakap, walang mahabang usapan. Nang umalis ang anak, nanatiling tahimik si Lola Esther. Tanging ang malungkot ng ngiti ang nakita ko sa kanyang mga labi. Naramdaman ko ang awa sa kanya. Dito ako, may kapatid na kasama sa huling araw niya. Pero si Lola Esther, walang kamay na humahawak sa kanya sa mga oras na ito. Walang boses na nagpapakalma sa kanya. Isang estranghero sa kanyang sariling huling yugto ng buhay. Kaya isang pagkakataon nang magtungo ako sa kusina ng pamilya para kumuha ng kape, nakita ko ang ilang muffin na inihanda ng mga voluntaryo. Kinuha ko ang 2. Bumalik ako sa kanyang kwarto at dahan-dahang kumatok. "Lola, pwede po ba?" Tanong ko ng mahina. Tumingin siya sa akin. Malinis at malinaw ang kanyang mga mata kahit na mahina na ang katawan. Tinanggap niya ang muffin na may mahinang ngiti. "Salamat, Hijo," sabi niya ng mahina. "Mabait ka." Mula noon, tuwing makikita ko siya, ngumingiti ako at bumabati. Minsan ay nagdadala ako ng mainit na tsaa o simpleng prutas. Hindi kami madalas mag-usap. Ngunit sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay may maliit na liwanag na nabibigay ko sa kanyang araw. Hindi ko alam noon na ang matandang babaeng iyon na halos walang kakilala sa mundong ito ay magiging isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko sa mga susunod na araw. Siya ang hindi inaasahang liwanag sa gitna ng dilim na iyon. Sa isa sa mga gabing iyon, hindi ako makatulog. Mahigit 2:00 na ng madaling araw nang lumabas ako sa kwarto ni Raul para kumuha ng mainit na kape sa machine sa dulo ng pasilyo. Tahimik ang buong hospice, tanging ang tunog ng oxygen machine at ang mahinang huni ng hangin sa labas ang naririnig. Habang naglalakad ako, napansin ko na bukas ang pinto ng kwarto ni Lola Esther. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, diretso sa may pintuan, parang naghihintay ng isang bagay. Ang ilaw sa loob ay mahina lamang. Nang makita niya ako, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay bilang senyas na lumapit ako. Lumapit ako at umupo sa maliit na upuan sa tabi niya.
Matagal siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw at seryoso. Ang kapatid, madalas siyang nagsasalita habang natutulog, sabi niya. Narinig ko sa dingding, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Kael. Sinasabi niyang dapat ko nang palitan ang testamento. Uulit-ulit niya iyon, may takot sa boses niya. Naramdaman ko ang lamig sa likod ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Nanatili akong tahimik habang nakikinig. Si Lola Esther ay nagpatuloy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May nararamdaman siya tungkol sa anak niya. May something na nakakaabala sa kanya. Hindi siya mapakali. Nang matapos siyang magsalita, tanging ang mahinang tunog ng pasilyo ang naririnig. Salamat po, Lola, sabi ko ng mahina. Nagpapasalamat ako sa pagbabahagi niyo nito sa akin. Ngunit sa loob ko, may parte na hindi lubusang naniniwala. Sa isip ko, iniisip ko na baka si Lola Esther ay nag-iisa lang ng matagal. Baka ang sakit at pag-iisa niya ang nagiging dahilan kung bakit niya ito nakikita sa ibang tao. Marami akong naririnig tungkol sa mga matatanda na nagiging ganito kapag malapit na ang kanilang huling araw. Baka ito lamang ang kanyang paraan ng pagproseso sa kanyang sariling sakit at karanasan. Hindi ko naisip na seryosohin ito ng lubusan. Si Kael ay anak ni Raul. Pamangkin ko siya. Lumaki akong kasama niya. Hindi ko kayang isipin na may masama siyang balak. Kaya pagkatapos ng maikling usapan, nagpaalam ako kay Lola Esther at bumalik sa kwarto ni Raul. Umupo ako sa tabi ng kama niya sa dilim. Hawak ko ang kanyang kamay habang natutulog siya. Sa loob ng aking isip, sinubukan kong kalimutan ang sinabi ni Lola Esther. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga salita niya ay nanatili sa aking isipan. At unti-unting nagiging buto ng pag-aalinlangan. Madaling araw na naman, 2:00 ng umaga. Pagod na pagod ako nang lumabas sa kwarto ni Raul. Kailangan ng nurse na palitan ang linya niya, kaya sandali akong lumabas para kumuha ng kape at huminga ng sariwang hangin. Ang pasilyo ay tahimik na tahimik. Halos wala ng ilaw maliban sa mahinang emergency lights. Habang naglalakad ako patungo sa coffee machine, nakita ko siya. Nakaupo si Lola Esther sa kanyang wheelchair, diretso sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto. Parang matagal na siyang naghihintay. Sa dilim ng madaling araw, ang kanyang mga mata ay malinaw at seryoso. Itinaas niya ang isang daliri bilang senyas na lumapit ako. Walang ingay, parang takot siyang may makarinig. Dahan-dahan akong lumapit at hinila ang visitor's chair para maupo sa tabi niya. Matagal siyang tumingin sa akin bago nagsimulang magsalita. Ang boses niya ay mahina, ngunit may lakas na hindi ko inaasahan. May anak din ako noon, sabi niya, si Tom. Kinuha niya ang lahat, ang bahay namin, ang ipon ko, kahit ang sing-sing na bigay ng tatay niya sa akin. Lahat. Noong 2009 iyon, simula nun wala na akong naging bisita, wala na akong naiwan. Narinig ko ang sakit sa boses niya, isang sakit na daladala niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, naririnig ko ang kapatid mo habang natutulog. Paulit-ulit niyang sinasabi na may takot siya kay Kael. Sinasabi niyang dapat palitan ang testamento. Natatakot siya. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Huwag kang maniwala sa kahit anong sasabihin sa iyo ni Kael kapag dumating siya. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang papayag sa kahit anong usapan. Kung kaya mo, umuwi ka na ngayong gabi rin. Natahimik ako. Ang mga salita niya ay parang tumagos sa aking dibdib. May lamig na bumaba sa likod ko. Gusto kong sabihin na mali siya. Si Kael ay pamangkin ko. Hindi siya gagawa ng masama sa sariling ama. Pero wala akong nasabi. Salamat po, Lola. Sabi ko na lamang, pinahahalagahan ko ang pag-aalala niyo. Ngunit sa loob ko, iniisip ko na baka masyado na siyang nagdurusa, kaya niya ito nakikita sa iba. Baka ang sakit ng kanyang nakaraan ang nagiging dahilan ng kanyang babala. Bumalik ako sa kwarto ni Raul.
Umupo ako sa dilim at hinawakan ang kamay niya. Habang nakikinig sa mahinang paghinga niya, paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi ni Lola Esther. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mga salita niya ay hindi na ako mapakali. May parte sa akin na nagsimulang magtanong, ano nga ba talaga ang nangyayari? Kinabukasan, bandang 11:00 ng umaga, dumating si Kael. Narinig ko muna ang yabag ng sapatos sa pasilyo bago siya pumasok sa kwarto. Nang makita ko siya, parang may kakaiba agad sa kanyang anyo. Naka-charcoal gray na jacket siya. Maayos ang buhok na may kaunting puti sa mga sentido at may amoy aftershave at kape ng airport. Mukha siyang successful na negosyante, hindi ang pamangkin na nakilala ko noon. Agad niya akong niyakap. Matagal ang yakap na iyon, mas matagal kaysa sa nararapat. Ramdam ko ang bigat ng kanyang mga kamay sa likod ko. Tito Oscar, pasensya na. Dumating ako sa lalong madaling panahon, sabi niya ng mahina. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na hindi tama. Parang may kalkulasyon sa likod ng kanyang mga salita. Pagkatapos, lumapit siya sa kama ni Raul. Umupo siya sa tabi ng kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Mahina ang boses niya habang nagsasalita. Sinabi niya ang lahat ng tamang salita. Mahal niya si Raul, na siya ay nandito na at hindi na aalis nang maging maayos ang lahat. Si Raul ay gising, ngunit mahina na ang pagkakaintindi niya. Paminsan-minsan ay tumitingin siya kay Kael, pagkatapos ay titingin sa akin. May luha sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang bibig na parang may gustong sabihin sa akin. Matagal, parang pinipilit niyang ilabas ang mga salita. Ngunit sa huli, isinara na lamang niya ang bibig at tumingin sa akin ng may malalim na pag-aalala. Hindi ko iyon makalimutan. Ang titig na iyon, parang may babala, parang may takot na hindi niya masabi dahil sa kahinaan ng katawan niya. Ako naman, nanatili sa gilid ng kama at pinagmamasdan ang dalawa. Sa panlabas, mukhang perpekto ang lahat. Isang anak na nagmamalasakit sa kanyang amang may sakit. Ngunit may maliit na bagay na hindi ko mapaliwanag. Ang paraan ng paghawak ni Kael sa kamay ni Raul. Ang haba ng yakap niya sa akin kanina. Ang ngiti niya ay parang sanay na sanay sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng mahigit 1 oras, nanatili siyang nakaupo roon. Nagkuwento siya tungkol sa trabaho niya sa insurance sa Maynila, tungkol sa mga plano niya para sa hinaharap. Lahat ay mukhang mabuti at maayos. Ngunit sa tuwing titingnan ko si Raul, ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may gusto siyang iparating sa akin, ngunit ang katawan niya ay hindi na makakaya. At sa unang pagkakataon, ang mga salita ni Lola Esther noong nakaraang gabi ay unti-unting bumalik sa isip ko. Hindi ko pa rin lubusang pinaniwalaan. Si Kael, ang anak ni Raul, ang pamangkin ko. Ngunit bakit parang may lamig na dahan-dahang pumapasok sa aking puso? Pagkatapos ng mahigit 1 oras sa tabi ni Raul, tumayo si Kael at tumingin sa akin. Tito Oscar, pwede po ba tayong mag-usap saglit sa labas? Tanong niya ng mahina. Tungkol sa mga kailangang ayusin pagkatapos. Sumang-ayon ako. Bumaba kami ng magkasama patungo sa cafeteria ng hospice. Ang lugar ay simple lamang. May ilang mesa, amoy kape at lutong kanin. Umupo kami sa isang sulok na tahimik. Bumili siya ng 2 tasa ng kape at inilagay ang isa sa harap ko. Matagal siyang tumingin sa akin bago nagsimulang magsalita. Ang boses niya ay kalmado, parang isang taong sanay sa negosyo. Tito, alam kong mahirap ito, pero kailangan nating maging praktikal. Si tatay, hindi na siya tatagal ng 1 linggo. Posibleng hindi pa nga makaabot sa susunod na 2 araw, sinabi sa akin ng doktor kaninang umaga. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Nagpatuloy siya. May bahay si tatay sa Tagaytay, malapit sa Baguio. Ang cabin na itinayo niya gamit ang sariling kamay. Mahalaga iyon. Gusto niyang ako ang bahala sa paglipat ng papeles para hindi ito mapunta sa probate. Kung maantala, magiging magulo. Maraming pera ang masasayang sa abogado at bayarin.
Inihiga niya ang mga kamay sa mesa, parang isang taong handa sa negosyo. Kailangan lang nating pirmahan ng ilang papeles ngayong hapon. May notaryo na darating. Ikaw ang magiging witness dito. Para malinis ang lahat, para hindi na mahirapan si tatay. Tahimik akong nakikinig. Sa unang tingin, lohika lang sinasabi niya. Ngunit may isang bagay sa paraan ng pagsasalita niya na hindi ko magawang balewalain, parang masyadong mabilis. Masyadong siguradong oras na lamang ni Raul. Kael, sabi ko ng dahan-dahan, gusto ko munang makita ang mga papeles bago ako pumirma. Ayaw kong basta-basta na lamang. Sa sandaling iyon, may nangyaring kakaiba sa mukha niya. Isang saglit lamang. Parang may pinto na biglang isinara sa likod ng kanyang mga mata. Ang ngiti niya ay nanatili, ngunit ang init ay nawala. Parang may nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang segundo lang, pero sapat na para maramdaman ko. Siyempre po, Tito, sagot niya pagkatapos ng maikling katahimikan. Nasa bag ko sa itaas ang mga papeles. Pwede nating tingnan mamaya. Ayaw ko lang namang mahirapan ka sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang mga salita niya ay hindi na sapat para pakalmahin ang gumuguhit na pag-aalinlangan sa aking isipan. Sa unang pagkakataon, nagsimulang tumunog ng malakas sa akin ang mga babala ni Lola Esther. Hindi ko na magawang itulak palayo ang takot na unti-unting sumisibol sa aking puso. May mali. At sa pagkakataong iyon, nagsimulang magbukas ang aking mga mata. Hapon na nang dumating ang notaryo, isang lalaking may suot na brown na suit, bit-bit ang isang leather briefcase. Tinanong niya si Kael at agad na ipinakilala ang sarili. Nang makita ko silang papasok sa kwarto ni Raul, tumayo ako. Hindi ko na kayang manatiling tahimik. Gusto ko ring makasama sa loob, sabi ko ng mahigpit. Siyempre po, Tito, sagot ni Kael na may ngiti. Ngunit ang ngiti na iyon ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Pumasok kami sa kwarto. Inilagay ng notaryo ang mga papeles sa maliit na tray sa ibabaw ng kama ni Raul. Si Raul ay gising, ngunit ang mga mata niya ay parang glass. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa akin na parang may gustong iparating. Inabot sa akin ng notaryo ang mga papeles. Unang binasa ko ang pangunahim. Isang quick claim deed, paglipat ng kabuuan ng cabin sa Tagaytay ng diretsyo kay Kael. Pagkatapos, may pangalawang papel, isang power of attorney, ganap na autorisasyon kay Kael na hawakan ng lahat ng pinansyal na bagay ni Raul mula ngayon. At ang pangatlo, nanginginig ang aking mga kamay nang makita ko ito. Isang pagbabago sa beneficiary ng insurance policy ni Raul, 20 milyong piso. Ang dati ay nakapangalan kay Brianna, ang anak na babae ni Raul. Ngayon, si Kashil na ang nakalista. Parang biglang tumigil ang mundo sa loob ng kwarto. Kael, sabi ko ng mahina pero matatag. Ano itong ibang papeles na ito? Bakit may power of attorney? Bakit binago ang insurance? Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay sumagot siya ng kalmado. Tito, mga proteksyon lang iyan. Para kung sakaling kailanganin naming ayusin ang mga bagay-bagay sa susunod na ilang araw. Hindi ako nakontento. Si Raul ay aalis na raw sa loob ng 2 araw, sabi mo. Bakit kailangan pa ng ganitong kapangyarihan? Tanong ko. At bakit binago ang insurance? Alam ba ito ni Brianna? Sa puntong iyon, nakita ko ulit ang pagbabago sa mukha niya. Parang may pinto na muling naisara. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Brianna. Inilagay ko ito sa speaker. Hello, Tito Oscar, sagot niya. Brianna, narito ako kasama sina Raul at si Kael. May notaryo. May mga papeles na nagbabago sa insurance mo. 20 milyong piso. Sinabi ba sa iyo ni Kael na aalisin ka bilang beneficiary? May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ano po, Tito? Wala akong alam tungkol diyan, sagot ni Brianna na halatang gulat. Sa mga sandaling iyon, ang kwarto ay naging tahimik na tahimik. Tanging ang tunog ng oxygen machine ang naririnig. At sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang totoong mukha ni Kael. Hindi na ako nakapagpigil.
Lumabas ka sa kwartong ito, Kael, sabi ko ng mahina pero matatag. Ngayon din, tumingin siya sa akin ng matagal. Sa mga mata niya wala na ang pamangkin na minsan kong tinuruan ng pangingisda. May lamig at kalkulasyon na nakita ko. Kinuha niya ang kanyang briefcase, tinipon ang mga papeles at lumabas ng walang salita, walang sigaw, walang away. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang sinabi. Pagkalipas ng 31 oras, noong Miyerkules ng madaling araw, tahimik na pumanaw si Raul. Hindi siya nagdusa. Mahinahon siyang nakatulog at hindi na nagising. Nandoon ako sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Dumating din si Brianna mula sa Cebu. Magkasama kaming dalawa nang huminga siya ng huling beses. Si Kael ay hindi na nakabalik. Pagkatapos ng libing, kami ni Brianna ay nagpunta sa opisina ng abogado ni Raul sa Baguio. Si Attorney Marjorie Kestrel, isang matandang babae na matagal nang nag-aasikaso sa mga legal na bagay ni Raul. Sa harap namin, binuksan niya ang tunay na testamento. Ayon dito, ang cabin sa Tagaytay ay dapat ibenta at ang pera ay hahatiin ng pantay sa dalawang anak ni Raul, si Kael at si Brianna. Ang insurance policy na 20 milyong piso ay para kay Brianna. Ang ipon na nasa bangko ay hahatiin sa 3, kasama ang isang bahagi para sa scholarship sa trade school kung saan nag-aral si Raul noong bata pa. Lahat ng papeles na dala ni Kael ay magbabago sa lahat ng iyon. Kung pumirma ako noon, mawawala kay Brianna ang karamihan sa mana ng kanyang ama. Nang malaman namin ang katotohanan, niyakap ko si Brianna. Umiiyak siya ng tahimik. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako sa hospice sa Baguio. May dala akong maliit na box ng pastel at isang sulat na sulat kamay. Gusto kong pasalamatan si Lola Esther. Gusto kong sabihin sa kanya na nakinig ako sa kanyang babala, ngunit nang tanungin ko ang nurse sa front desk, bumagsak ang kanyang mukha. Lola Esther ay pumanaw na po noong Huwebes, 2 araw pagkatapos ninyong umalis, sabi niya ng mahina. Tahimik siyang nakatulog. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Nang malapit na akong umalis, inabot sa akin ng nurse ang isang sobre. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harap sa shaky na sulat kamay, Mr. Oscar Hartwich. Sa loob ay isang sulat, isang pahina lamang. Sa sulat na iyon, ibinahagi ni Lola Esther ang kanyang kwento. At sa huli, sinabi niya na hindi niya kayang manahimik kung makikita niyang may nagaganap na hindi tama. Kahit na siya ay isang estranghero, kahit na siya ay malapit nang umalis. Sa bangko sa labas ng hospice, nakaupo ako ng matagal sa ilalim ng malamig na hangin, isang babaeng hindi ko kilala, isang estranghero. Ngunit siya ang nagligtas sa amin. Nakaupo ako sa bangko sa labas ng hospice, malamig ang hangin ng Baguio. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre na ibinigay ng nurse. Isang manipis na papel ang nasa loob, sulat kamay ni Lola Esther. Binasa ko ang bawat salita. Ibinahagi niya ang kwento ng kanyang anak na kinuha ang lahat ng kanyang pag-aari. Walang naiwan. At sa loob ng 15 taon, wala siyang naging babala mula sa sinuman. Sinabi niya na noong nakita niya ang sitwasyon ko, hindi niya magawang manahimik. Kahit na siya ay estranghero, kahit na siya ay malapit ng yumao. Mr. Oscar, sulat niya, sana nakinig ka sa akin. Ang pinakamasakit ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang walang nagsabi sa iyo ng katotohanan. Tumulo ang luha ko habang binabasa ko iyon. Isang babaeng hindi ko kilala, isang matandang nag-iisa sa kanyang huling araw. Ngunit siya ang nagbigay ng lakas sa akin para protektahan ang pamilya namin. Sa gitna ng kanyang sariling sakit, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng iba. Pagkalipas ng ilang buwan, mas lalong lumiwanag ang lahat. Nalaman namin ni Brianna na si Kael ay matagal nang gumagawa ng ganitong gawain. Hindi lamang sa kanyang ama, kundi pati na sa mga kaibigan ni Raul at sa ibang matatanda na pinagkakatiwalaan siya. May utang siya na halos 10 milyong piso. May kaso na siya sa korte dahil sa panloloko.
Hindi na namin hinabol si Kyle para sa nangyari sa hospice, sapagkat ang mahalaga ay nailigtas namin ang mana ni Raul. Ngunit mula noon kami ni Brianna ay nagsimulang magkuwento sa simbahan sa Cebu, sa isang senior center sa Maynila at sa iba pang lugar. Ibinahagi namin ang aming karanasan. Ibinahagi namin ang kwento ni Lola Esther, hindi para sisihin ang sinuman, kundi para magbigay ng babala. Dahil ang ganitong sakit ay nangyayari araw-araw sa maraming pamilya, sa mga taong tapat at mapagkakatiwalaan, sa mga taong naniniwala na ang dugo ay laging magiging tapat. Ngayon, kapag nagdadaan ako sa hospice sa Baguio, tumitingin ako sa bintana ng dating kwarto ni Lola Esther. Hindi ko siya lubusang nakilala, 2 beses lamang kaming nag-usap. Ngunit siya ang naging tunay na kasama sa pinakamahirap na oras ng aking buhay. Ang aral na natutunan ko ay simple, ngunit mahalaga. Minsan, ang mga estranghero ang siyang may lakas na sabihin ang katotohanan. At minsan, ang pinakamahirap na gawin ay ang tingnan ng malinaw ang mga taong dugo natin. Huwag matakot na magtanong, huwag matakot na magsalita. Ang katahimikan sa mga sandaling ito ay maaaring magbago ng buong buhay ng isang pamilya. Salamat, Lola Esther. Salamat sa liwanag mo sa madilim na pasilyo.